Magandang umaga po. Morning po. Kamusta po kayo? Basta ang gising. Ay po ay mamaya ano nga pala, sa board at saka sa mga cell leaders, meron po tayong meeting mamaya 7:00 or 7:30 siguro. Start natin mamayang gabi. And evaluation lang po tayo doon sa Vision 2020, Vision 2020, 20% daw po sa ating yung ating goal. Tayo po ay hinihingian ng ating DS ng report. Actually, nakapag-submit na po ako ng report, kaya ibaba ko na lang po sa inyo. Ilang bagay po natin pag-usapan mamaya. Tayo po ay eksena ito ng pananampalataya ni Pablo. No? Sa natin, Acts 27 verse 25. Therefore, men, be of good cheer, for I believe God that it will be so, according to the way it was told me. Po, ito natin, no? Ang nagsasalita dito ay si Pablo. Therefore, men, be of good cheer, for I believe God that it will be so, according to the way it was told me. So, pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng mga talata na ito. So, at tayo po ay kanyang kausapin. Bless na po tayo with His spoken word. Ano po? At kung paano na ang pananampalataya na ito yung nakita no? Sa buhay po ni Pablo, tayo naman ay makita din natin ito sa ating mga buhay. Lagi po natin itong kailangan, mga kapatid, ngayong araw, ngayong panahon po na ito, lagi natin kailangan ang reason para sumampalataya, kumapit sa Panginoong Diyos, patuloy na magtiwala sa Panginoong Diyos. Amen? At amen? No, kapatid. So ito ay eksena kung saan ay si Pablo ay nasa yung pag nagbibiyahe sila and nakaranas sila ng medyo violent na storm, and ang mga tao sa harapan niya ay natatakot na baka sila ay mapahamak, and si Pablo ay inassure niya yung mga taong kaharap niya. Sinabi sa akin ng Diyos na walang buhay na mawawala maliban sa mga kagamitan, sabi gano'n. And so, therefore, sabi nga ni Pablo, therefore, be of good cheer. No, huwag kang matakot. No? So, ang ginagawa po dito ni Pablo, kapatid, ay yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang pananampalataya ay iminamanifesto niya sa harapan itong mga taong kausap niya. And gaano ka comforting yung pananampalataya na yun. Kapatid, habang nakikita, itong mga tao na ito has lost their faith or has lost their hope. They don't actually believe God. Mayroon ilan doon na naniniwala sa Diyos, Pero walang sinabing gano'n. Pero most of those people talaga ay walang pagkakilala sa Diyos, or meron silang kanya-kanyang in fact, sabi po ng talataan dito pagkatapos nung umiral na yung ay nagkanya-kanya na sila ng panalangin sa kanilang mga sariling Diyos, Gano'n na nangyari eh. Kaya ang doon, parang, paanuhan na dito, sinong tunay na Diyos? And eto si Pablo, ay biglang nagsalita nga, and then, maybe hindi niya pansin or talagang, alam naman niya, na he was actually manifesting, anong klaseng pananampalataya meron siya. Minsan tayo ay nalalagay tayo sa ganitong kalalagayan at nakakalungkot kapag nabibigo ang Diyos na maipakita natin yung pananampalatayang meron tayo. Sa halip ang nakikita sa atin, kagaya lang din tayo nila na wala ring pananampalataya o kaya nananampalataya sa ibang Diyos. Sa halip na, may karamdaman o may ipaalbularyo natin o ipatawas natin. Makikita saan ka naniniwala, saan ka nananampalataya.
meron akong ano, meron akong, meron akong naging ano, naging eksena itong nakaraang linggo lang, and napaano ako, napa may nasabi ako kung mapamahiin, mananampalataya pero may pamahiin, parang mga gano'n, napalabas po sa bibig ko yung word na pamahiin, Minsan mga kapatid mga mananampalataya na tayo, ang lumalabas sa ating bibig, pamahiin, 'no? Kristiyanong mapamahiin. Ah, so hindi ho ma maganda ang patotoo patungkol sa, ating Diyos, Hindi hindi maayos na manifestasyon ng pananampalataya sa ating mga buhay. So si Pablo dito ay, ito po yung nangyayari sa kanya. He was manifesting yung nung pananampalataya na meron siya. Ay ba doon, baka ito po kailangan natin sa ating mga workplaces, pagka may mga sitwasyon, may mga pangyayari sa buhay, ang lumalabas sa atin, yung pananampalataya na meron tayo sa Diyos, at makikita ng ating mga ka-office mate, mga katrabaho natin. Ay ba that? No. So ano ba itong nakikita dito sa pananampalataya ni Pablo? Ano ba yung nagmamanifest? Nakikita dito, yung mga taong kaharap niya, makikita? Ang pananampalataya na nagmamanifesto kay Pablo ay fruit ng spoken word sa kanya. Now, fruit of a spoken word. Yung mga taong nakikinig sa kanya, sabi niya, talaga? Kausap mo ang Diyos kanina? Kausap mo yung Diyos mo kanina? Sabi ni Pablo, therefore men, be of good cheer, for I believe God, that it will be so according to the way it was told me. Sabi ni Pablo, I was told, there was something that was told of me na hindi daw tayo mamamatay, wala daw mamamatay sa atin. No, mga kagamitan daw natin mawawasak, mawawala lang daw sa ilang mga kagamitan natin, pero walang mamamatay sa atin. Talaga, sabi mo, may nagsabi sa iyo, So it was a spoken word para kay Pablo. So yung pananampalatayang minamanifesto niya sa harapan po nitong mga tao na ito came from a word that was spoken to him, mga kapatid. Ano ba doon? So napaka-importante. Napaka-importante ng maya't maya, meron tayong talagang dinidig natin ng Word of God. Itong devotion natin na ito, kapatid, ang devotion is seeking talaga sa Diyos na magsalita siya sa atin. Hindi po ito hindi po ito perform lamang ng isang duty, ng isang religious duty, kaya kailangan kong umattend ng devotion, pagka na-attend na parang okay na, Hindi, ang devotion is seeking God. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. Kailangan ko pong marinig ang boses ninyo, Tapos pag nakaharap pa sa isang sitwasyon, babalikan mo yung, sabi sa akin kanina ng Diyos, sabi sa akin kanina sa devotion namin, Ganun, kapatid, Ano ba doon? At ito sobrang nakakamangha sa Diyos. God always causes all things to work together, Na magugulat ka, yung sitwasyon mo ng maghapon, babalikan mo maaalala mo, nga, sabi sa akin ng Diyos kanina. Kahapon lang, kahapon kay Kuya Bernard, Sabi kay Bernard, yung bago sila pumunta ng church, sabi niya, meron kaming pinakinggan nila na devotional or yun, Sabi niya, Matthew 11:28 din, Yung parang, Lord, yung word of the day para sa amin, Matthew 11:28. Ano man ang pagdaanan namin, ng maghapon na yung kahapon, ano man ang mga masusuungan namin, may sinabi na sa amin ng Panginoong Diyos, Matthew 11:28, come to me, anak. Lumapit ka sa akin. Kahit gaano kabigat yung harapin mo na yan, lumapit ka sa akin. Meron ba tayong ganong karanasan, Meron ba tayong ganun ba lagi tayo, pagka yung maghapon natin, ay
Mate-testimony natin lagi, sinabi sa akin ng Diyos kaninang umaga. Inihanda na ako ng Diyos sa sitwasyon na ito kasi kaninang umaga sinabi niya sa akin, He spoke to me. This is what He said. So, ganito po ang nangyari kay Pablo, kapatid. No? Si Pablo ay ginising siya marahil ng Diyos, or biglang nag-appear sa kanya yung anghel bago pa mangyari yung trahedya na kanilang kinasuungan, at sinabi sa kanya ng Diyos, huwag kayong matakot. Sabihin mo dun sa mga tao na kasama mo rin, palakasin mo ang kanilang loob, huwag kayong matakot. Ay, medyo may katigasan kasi ito ng ulo. Tuturuan ko lang ng leksyon yung kapitan ninyo pinapatigil na nga kayo. Doon na kayo mag-stay doon sa isang port na yon at natakot lang yung kapitan ninyo at sabi wala daw nagsusurvive dito sa winter. Sabi gano'n ng kapitan kailangan natin umalis kasi pag dito tayo inabutan ng winter sa port na ito, mamamatay tayong lahat dito. Sabi ni Pablo, mag-stay tayo dito. Sabi sa akin ng Diyos, mag-stay. Ayaw nung kapitan. Bumiyahin sila sa tinuruan ng leksyon yung kapitan, para maniwala sa Diyos. So malamang pagdating nung sakuna na yun, nandoon sila sa island, yung sila natapon sila doon sa island ng Malta ba yun? Yung may miracle pang nangyari doon. Si Pablo ay kitang-kita ng mga tao na tinuklaw ng ahas. And marahil hindi sila aalis ng island na yun, yung kapitan na yun, hindi sasampalataya sa Panginoon Diyos. Pero ang susi, mga kapatid, is that Paul had a word from God. At yun yung faith na minamanifest niya. At kapag meron tayong word from God, early in the morning, kinausap tayo ng Panginoon, tapos nagmanifesto yung trial sa harapan natin at may sinabi sa atin ng Diyos, nakalimutan natin yung sinabi ng Diyos sa atin. Nagpanik na tayo doon sa pagsubok na naranasan natin. Hindi natin maalala yung sinabi ng Panginoon sa atin. Or, sasabihin ni Pablo dito, naku po, hindi ko alam kung anong gagawin natin, anong mangyayari sa atin. Actually, may sinabi yung Diyos kanina sa akin, kaya lang, di naman ako naniniwala doon. So, sabi ni Pablo, Pero, kapatid, so napaka-importante ng spoken word, kapatid. Yun po yung rema. Kaya itong oras na to na ginagawa natin na tayo po ay nagdi-devotion, we are praying for God, Lord, speak to my heart to God. A spoken word, rema po yun sa atin. Yun po yung makapangyarihan sa buhay natin. Amen? And then yung faith na minamanifest po natin, kapatid, ay encouragement po yan sa tao. Encouragement po yan sa mga taong around us. Baka nga, alam niyo, itong si Pablo ay una, encouragement ito doon sa mga taong kaharap niya, encouragement ito doon sa kapitan, huwag kayong matakot, hindi naman po kayo mamamatay, matigas lang mo kasi yung ulo ninyo, kapitan, kapatid. Meron, amen. So yung pananampalatayang minamanifest natin minsan ay ang biyaya, talaga sobrang biyaya ng Panginoong Diyos. Hindi naman talaga para sa atin, ang pananampalataya na ipinararana sa atin ng Panginoong Diyos. Of course, tayo po ay sobrang tuwang-tuwa kapag na-affirm yung ating faith sa Diyos. Grabe, talagang napakasarap sa pakiramdam sa puso. Pero ang purpose ng ating Panginoong Diyos ay yung mga tao sa paligid natin ay ma-encourage. Hindi lamang ma-encourage, kapatid, kundi magkaroon ng opportunity na sumampalataya din sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya na ginibirth niya sa ating puso, ay magawa naman ng Panginoong Diyos na yung mga tao na sa paligid natin, mapasampalataya din sa Panginoon. Alam niyo ako ay every time nakikita ko mga kapatid, nakikita ko kayo na nag-grow in faith. Ako ay sobrang na-encourage. Tayo din dapat. Ang pananampalataya nakikita natin sa mga kapatid. Kaya po, nandoon yung napakataas na challenge sa atin na mag-manifest talaga tayo ng faith. Sa harapan ng mga taong nilalagay ng Diyos sa paligid natin. It is for their own sake. It is for their sake. And it is also for God's glorious sake. Yung karangalan, kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Dahil sa pananampalataya makikita sa atin, yung mga tao sa paligid natin na nilalagay ng Diyos ay magagawang makasampalataya sa Panginoong Diyos.
And then pangatlo, ang pananampalataya na minamanifest natin kapatid ay patotoo po yan ng karanasan natin na may Diyos. No? A testimony of an experience natin with the reality ng Panginoon. Alam niyo, ang mundo ngayon is so much in need ng reality ng Diyos. Kini-question na po nilang, masyado nang kini-question ngayon ang realidad ng Panginoon. No? Or dati pa naman talaga yan, na kini-question na, totoo bang talagang may Diyos? No? At ang tangi pong makikita ng mga tao na ito na totoo ang Diyos ay doon sa pagtuo natin kung paano natin nararanasan ang kapangyarihan at pagiging totoo ng Panginoong Diyos. No? Hindi po dapat lamang ang pananampalataya natin ay lips, pero wala namang sila makikita sa buhay natin. No? Dapat nagtutugma yung lips at saka buhay natin, kapatid. Kasi alam mo, si Pablo, kahit na sinabi pa niya, may sinabi sa akin ng Diyos. No? Pero hindi naman makikita ng mga tao na yun na totoo sa buhay ni Pablo. No? Halimbawa, pagkatapos itong pagkakasalita niya, tapos ayun, nawasak na yung kanilang bangka, tapos daming namatay sa kanila. Ano sasabihin ni Pablo doon? Ako po, kala ko ba, Sir Paul, sabi niya po, walang mamamatay. No? So, ito pong sinasabi ni Pablo is bago pa niya sinalita, ang dami na niyang patotoo sa kanyang buhay ng sinasabi ng Diyos sa kanya ay ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Amen? At amen, kapatid. So, I pray, kapatid, ito ay meron tayong patotoo ito sa ating mga buhay. Kapatid, na ang pananampalataya, inahamon tayo ng Panginoon Diyos, na magmanifesto sa atin, maghapon na ito, hindi lamang sa maghapon na ito, lahat ng araw ng buhay natin, ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ay merong salita na naririnig tayo, na sinasabi ng Diyos sa atin, and then nararanasan natin sa ating buhay, nagagamit ng Panginoon Diyos paging pagpapala sa mga tao na sa paligid natin. Amen? Amen? Tayo po ay manalangin.